highest praise, glory, and honor belong to our dearest Jesus Christ. Hallelujah. Double honor and respect to our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, and a cherished memory of our dearly beloved Assistant Pastor Linda C. Almeda. To all brethren, hallelujah, to beloved children, ako po'y bumabati na isang magandang hapon. Advance Merry Christmas na rin po sa inyo. Minsan pa narito upang ipahayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Sobrang kagalakan, mga minamahal. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako makapagpasalamat ngayon kasi sobrang kagalakan ay binigay ng mahal na Panginoon sa akin. Hallelujah. September 15, nang tumawag yung aking bayaw at ang aking anak through video call. Sabi niya, Mama, abangan mo ako sa orthopedic. Hindi nila sinabi ko anong reason bakit ako pupunta ng orthopedic. Sabi, Mama, okay lang ako. Hindi nila sinabi sa akin ng mga loved ones ko at saka ng mga anak ko na may aksidente na po palang nangyari dun sa anak kong pampito, si Aldrin. Alam niyo mga minamahal, wala akong isip na kung ano man, basta nanalangin ako, mahal na Panginoon, anong meron sa orthopedic. Pagdating ko doon, sakay ng ambulance yung anak ko from Batangas. Alam niyo mga minamahal, nakita ko yung kalagayan niya para siyang gulay na hindi siya mahawakan. Mula ulo hanggang paa, sumisigaw siya, umiiyak. Pero alam niyo mga minamahal, after ko siya nakita doon, lumuhod ako na nalangin sa loob ng ambulance. Dala ko po yung leaflets natin, nagsumamo ko sa mahal na Panginoon, ano man pong pagsubok ito, panghawakan niyo ako. Ano man pong karamdaman ng anak ko, pagalingin mo. Bago pa siya pinasok ng ER, nilihans ko na po siya. Alam niyo mga minamahal, wala ako sa isip ko ng mga panahon na yan, kundi humingi ng baka prayer. Alam niyo po mga minamahal, after na naipasok siya ng emergency, in-examine siya from head to foot. At sineka po siya ng mga doktor. Tinignan yung sitwasyon niya, in-x-ray na siya sa Batangas, then in-x-ray pa rin po siya sa orthopedic. Nakita po sa x-ray na napitpit po yung bone niya sa likod dahil napakataas po nung kinahulugan ng anak ko. Ang kwento po nila, nag-aayos na po sila ng bubong, maglilipat daw po. Nakita nung anak ko yung bakal na pabagsak po sa tiyuhin niya. Hindi siya nagdalawang isip na isalya yung patulak. Pero yung po palang inapakan niya na hinawakan ng bayaw ko ay natanggal po ang pagka-welding. So, ang nangyari po, bumulusok po ang pahulog yung aking anak. Alam niyo mga minamahal, pagsak po siya paupo sa bagatawan ng Panginoon. Nagpasalamat po ako dahil sa buhanginan po siya bumagsak. Pero alam niyo mga minamahal, may fracture din po yung bone niya, yung puwet niya. Nakita po sa x-ray na napitpit po siya. Alam niyo mga minamahal, sabi nung doktor sa akin, hindi raw po i-admit. Sa ganung sitwasyon, sabi ko, ba't hindi i-admit? Worse na po yung kalagayan ng anak ko. Ang sabi po nung doktor, obserbahan daw po for 30 days, bed rest daw po siya. Then, ang sabi po nung doktor sa amin, hindi siya nababangon, tatayo, para siyang sanggol na alagaan. Nakahiga, dinadapi, diaperan, sinusubuan. Doon ko nakita na ganun pala ka-worse ang bata na at the age of 29, para siyang sanggol na inalagaan ko. Alam niyo mga minamahal, nanatili ako sa bahay, naka-livestream lang ako, humihingi ng panalangin. Through beloved pastor, sabi ko, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin, beloved pastor, hindi maikli ang iyong kamay na hindi maabot kung paano ako noon. Pinagaling mo. Nang nakilala kita for 33 years na po, nakita kong mga himala, madaming mga himala, pagpapala, kung paano mo iningatan yung mga anak ko, mga minamahal. Sabi ko dun sa anak ko, magsisi ka, manalangin ka, manampalataya ka. Sa Diyos walang imposible, ang mahal na Panginoon magpapagaling sa'yo. Every time po babalik kami ng orthopedic, naka-ambulance po kami. Pinapasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon yung ambulance sa aming barangay na paulit-ulit naming nagagamit dahil hindi po siya pwedeng bumiyahin na nakaupo, bagkus nakahiga po siya. Alam niyo mga minamahal sa bahay, hindi siya pwedeng ihawakan o hindi siya pwedeng ibangon kasi yung kumot na nakasapin sa kanya, yun yung ginagamit namin na mag-iikot ng katawan niya para hindi po siya mainitan. Sabi ko, mahal na Panginoon, nakita mo yung aking anak. Minsan pang pinakita mo sa akin yung himala dahil nung araw mga minamahal, sa kabaguhan ng aking beloved husband, sabi niya, totoo ba yun yung nagpapagaling at nagbumubuhay ng patay sa gawain na yan?
Nauna po ako dito, mga minamahal. Yung anak ko po na yan na aksidente, patay po yan nung ipinanganak namin. Alam mo po, nung ipinanganak ko po yung kulay talong yan, hindi yan umiyak. Pero nang dahil sa panalangin at pananampalataya ng mga panahon na yan, sabi ko, mahal pa na wala imposible. Yung anak kong patay, buhayin mo for 29 years. Nakita ko ang mga himala ng Panginoon sa buhay ko, kaya hindi po ako nagdalawang isip. Lagi akong humingi ng panalangin, baka prayer, live stream lang po ako sa bahay. Natuwa nga po ako kasi last po natin ng talipaw kasi tinawag po yung pangalan ko. Iniwan ko yung pasyente ko, bumalik po ako ng Pastoral Amoranto upang magpasalanat, hindi lang po niloob. Pero sa ngayon po, bukas, lagi po akong nagpapasalamat sa kahit sinong nakikilala ko, nakikita ko, na sabi ko, ang Diyos na aking pinaglingkuran ay Diyos na mapaghimala, Diyos na Amen. totoo. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, pangapat na x-ray nung anak ko na CT scan siya, nakita po yung fracture ng buto niya, talagang napitpit, lumiit. Kuba na daw po, hindi na daw po yung may babalik, maliban na lang daw pong operahan. Sabi ko sa doktor, hindi ko po pa-operahan yung anak ko. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Hallelujah. Minsan pa, pinatunayan ng mahal na Panginoon sa akin na hindi umikli ang kanyang kamay. Kahapon, last x-ray po niya, nakita namin yung result. Yung buto po niya na napitpit, nagkaroon na po ng progress. Bagamat hindi na siya ganun ka-active, pero sa bagatawa ng mahal na Panginoon, ngayon po nakakatayo na siya, nakakalakad, nakakapagmotor. Totally pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Oh Thank you, God, Lord God. hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, paulit-ulit akong magpapasalamat sa iyo. Yes, hallelujah. Sa lahat ng mga himala, napakarami himala, kukulangin ng oras. Sa mga oras na ito, mga minamahal, pinasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon for 39 years na po kami ng aking beloved husband. Wedding anniversary po namin. Ako hindi namin nakilala ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Nung araw, mga minamahal. Away pati hiwalay kami, away pati hiwalay. Persecutor ko po siya, ayaw niya akong padaluhin. Dahil ang ginagawa ko po noon, pag may mga sakit ng mga bata, dinadala ko sa luneta. Nililihans ko lang po, sabi niya, ipa-check up ko raw. Sabi ko, hindi, may Diyos na nagpapagaling. Na-witness niya po yun. Nakita niya po yung mga bata na lumaki sa pananampalataya na hindi po gumamit ng gamot. Sa pamagitan ng panalangin ay tinuturo nating beloved pastor, nabuhay ako sa pananampalataya, nabuhay ako sa bagat-awa ng mahal na Panginoon. Way back 1990, nang ako itawagin ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade. For 6 months na lang po ang taning ng doktor sa akin. Ready for operation po ako. Nagtaglay po ako ng karamdamang bone cancer mula sa paa hanggang sa tuhod, hanggang likod. Namamaga po ako, payat na payat. May tiyahin kami na nauna na sa ministeryong ito nang sabi, dalhin daw ako dito. Yung aking beloved husband, ayaw niya. Ano yun, magic? Sabi niya gano'n. Pero sabi ng beloved tiyahin namin na sa adult squad na mga nauna na dito, kaawaan ng mahal na Panginoon si Telma, paaya din bagaw ito. Alam niyo mga minamahal, ako po yung sister na nasa Amoranto na tinosyoso po nung panahon na yun ng isang brother na announcer na ang sabi po, totoo bang nagpapagaling dyan sa Jesus Miracle Crusade? Na witness niya po yun. Nilihans ng malapastor ang ating beloved warrior. Nakahiga ako sa folding bed, nilihans ako. Sa pagkatawa na wala Panginoon, pinagaling ako ng wala Panginoon. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Glory. Napakaraming biyaya at pagpapala. Hindi ko na mabilang. Araw-araw hallelujah. pinasasalamatan ko yan sa mahal na Panginoon. Yung kalagasan ko last pandemic, bago po nag-pandemic, nagkaroon ako ng karamdamang kinukulang yung oxygen po paakyat sa brain. Nagsisizure ako, naninigas ako. Tapos sabi ng mga loved ones ko, ipa-check up na raw ako. Sabi ko, hindi. Ang mahal na Panginoon nagpapagaling. Mga paalala yun dahil sa rin sa pagkukulang ko. Alam niyo mga minamahal, sa pag-ataawa ng mahal na Panginoon, pinagaling ako. Sinong hindi maglilingkod? Hallelujah! Hallelujah. Sa edad ko po na ito, 57, biniyayaan ako ng mahal na Panginoon, 11 anak. Nagpala ko ng 20 apo na sa habagat-awa ng mahal na Panginoon, masasabi ko pong kayamanan. Kaya minsan pa, paulit-ulit po, Oh, glory to Jesus. ang pasasalamat, kalawalatian, kadakilaan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! Glory to God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Isang